welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we will talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell na rin para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can also follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. For today's episode, pag-uusapan natin ang pangalang palaging sumasabit sa mga katiwalian sa gobyerno. Si Zaldico. Sa gitna ng mga kontrobersya at mga balitang bigla siyang umalis sa Pilipinas, mas lumalakas lang ang mga usapan at haka-haka online. Aalamin natin kung sino ba talaga si Zaldico, ano ang mga isyong iniwan niya, paano nagsimula ang kanyang quote-unquote paglaho, at bakit pati ang kanyang anak na si Elisco ay nadadamay sa narrative. Kung may mga sikreto mang tinatago, isa lang ang tanong ng lahat ng tao. Nasaan nga ba si Zaldico? Okay, so bago tayo mag-deep dive sa mga controversies at sa malaking tanong kung nasaan si Zaldico, let's start with the basics. No? Sino ba talaga itong si Zaldico? Bago siya maging headline sa mga balita at sa mga chismis online. Well, si Zaldico ay known bilang representative ng Ako Bicol Party List. And kung medyo familiar kayo sa party list system, no, alam niyo naman na hindi basta-basta yung ganyang mga pwesto. Kaya nga sila nilagay sa Congress para magkaroon ng boses yung minority, quote-unquote, na nire-represent nila. Hindi ito yung tipong barangay-barangay levels lang. Medyo national levels ang galawan dyan. Pero hindi lang siya basta-basta congressman lang. Si Zaldico ang naging chairperson ng House Committee on Appropriations. At kung inisip mo ano naman kung siyang chairperson, di ba? Well, ito lang naman ang isa sa pinakamakapangyarihang committee sa Congress. Sila yung essentially nag-a-approve kung saan mapupunta yung budget na galing sa mga taxes na binabayad natin. As in budget para sa mga projects, para sa mga agencies, lahat. Kaya isipin mo, kung appropriations chair ka, hawak mo ang future ng lahat ng government agencies. Kumbaga, kung sa barkada nyo may treasurer, siya yung tipong hindi makakakain ng buong barkada ng samgyup kung ayaw niyang ilabas yung budget nyo. Basta ganung level, you know what I'm talking about. At dito na pumapasok yung isang interesting na connection. Si Zaldico ay nauugnay din sa mga proyekto ng flood control dito sa Pilipinas through his company called SunWest Corporation. And if you're thinking, ano ba yan? Flood control na naman? Hindi na natapos-tapos tong flood control na to? Yes, I know, it's ironic. Laging baha, laging may flood project, pero parang laging ubos yung budget. And worst, ubos na yung budget pero hindi pa tapos yung project. So, ikaw na yung humusga kung coincidence lang ba tong lahat ng to or sadyang convenient lang. So, importante naman talaga ang position niya sa political landscape kasi dyan nakasalalay kung sino ang may pabor or sino ang mabibigyan ng pondo at kung sino ang may iwan sa waitlist. In short, this is not a small-time position. This is actually big. This is on a national level power. Kaya when controversy started linking his name, well, natural lang naman na ma-magnify yung attention sa kanya kasi hindi lang siya basta-basta politiko. He was in a seat of serious influence. And with that much power and money, spotlight and accountability will always follow. Automatic na under the microscope ang bawat galaw mo. Ngayon na meron na tayong idea kung sino itong si Zaldico at kung gaano kalaki yung power na nahawak niya. Let's talk about the controversies na kinakabit sa pangalan niya. Kasi let's be honest, hindi ka magiging isang trending figure overnight kung wala kang iniwang ingay, ingay o maingay na kwento.
In Zaldico's case, madalas nababanggit yung connection niya sa mga malalaking infrastructure and flood control projects. Again, hindi na surprise yan kasi bilang appropriations chair, hawak niya yung budget, di ba? Kumbaga, siya yung nihawak ng budget eh. So, syempre, kung saan niya gustong ilabas yung pera, doon niya ilalabas. At dito na pumapasok yung flood control projects. Laging baha dito sa atin, di ba? Recently, nag-uulan and konting buhos na ng ulan, bumabaha na. Pero may mga projects naman. Pero parang laging kulang yung solution. Kaya kapag pangalan mo ang konektado sa mga ganitong projects, automatic na may magtataas ng kilay ang publiko towards you. Like, ilang decades na tayo nagpa-flood control, di ba? Panahon pa ni former President Duterte, may mga flood control na ata or maybe before pa noon, meron na. Pero bakit parang lagi tayong underwater? Ngayon, dagdag pa natin dyan, may mga news na nagsasabing involved din siya sa business side through SunWest Corporation. Ito yung kumpanya niya na reportedly nasa likod ng ilang flood control and infrastructure projects. Ngayon, para sa lahat ng mga tao, isang malaking question mark yan. Kasi paano kung parehong hawak ng gobyerno at business side yung mga projects? Diba? Kasi siya yung appropriations chair, siya yung naghahawak ng budget, and then on the other side, hawak mo yung corporation or yung private company that handles these flood control projects from the government. Di ba parang may conflict of interest? Sa tingin nyo, fair game ba yun? Ngayon, mas lalo pang naging maingay yung lahat dahil sa 2025 national budget na tinawag ng karamihan na most corrupt budget. Guess what? Kung sino ang nasa gitna ng lahat ng to? Siyempre, ang appropriations chair mismo. Kaya hindi nakakapagtaka na lalong tumindi ang scrutiny ng public sa kanya. Kasi nga, kung yung mismong budget ng bansa questionable na sa mata ng maraming tao, automatic na pati yung pangalan ng taong nagmanipula at nag-approve niyan, for sure, matindi rin ang magiging spotlight sa kanya. So siyempre, the bigger the budget, the bigger the buzz. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming public discussions at reports ang lumalabas tungkol kay Zaldico. May mga nagsasabing questionable daw ang transparency ng ilan niyang projects. May iba namang confused nagtataka bakit lagi siya yung konektado sa malalaking contracts na to. Pero let's be clear ha, ang pinag-uusapan natin dito ay mga lumalabas na news at public perception towards Zaldico. Hindi tayo nag-a-accuse, pero hindi rin natin pwedeng i-ignore lang yung ingay na umiikot. Kasi in politics, minsan, or should I say, most of the time, perception is just as powerful as the facts. Kaya ngayon, kahit wala pa siyang statement na nilalabas, the narrative is already running ahead of him. And that's the danger of being in such a powerful seat. Kasi every move mo, every connection mo, and every project, lahat yan naka-magnifying glass. In short, kung ikaw ang appropriations chair and connected ka sa malalaking projects and may hawak ka ng mga network of businesses on the side, it's just natural na maging center ka ng mga controversies. Whether fair or not, automatic ang magiging target ng scrutiny. Kasi sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, let's just do a quick shout out to our friends over at Le Manila. So for those who doesn't know yet, Le Manila is a proudly Filipino streetwear brand na perfect pang stand out sa kahit anong crowd. Whether gusto mo ng simple or sleek, loud or bold para mapansin kahit saan ka magpunta, Le Manila's got you covered. They provide quality, comfort, and style all in one. Kaya naman perfect siya for everyday flex o kahit sa biglaan mong lakad. So if you have the time, check them out on Facebook and discover their latest drops. And I'll be putting the link of their Facebook page in the description down below. Okay, dito na tayo sa main event
ng ating episode, no? Asan na ba talaga itong si Zaldi? Kasi para tayo naglalaro ng Where's Waldo. Ngayon, naalala nyo ba yon? Yung larong Where's Waldo? Meron isa pang reiteration yun eh. Parang Where's Wally? Parang gano'n. Kung naalala nyo pa yun, yun yung parang hahanapin mo siya sa isang malaking drawing. Naka-stripe siya na red and white. Meron siyang parang bonnet. I don't know. Parang meron siyang bonnet. Basta, parang ganyan. No? Pero imbes na si Waldo ang hinahanap natin, si Zaldico. Yan. So, unang-una, it's very important to note na nag-resign si Zaldico sa Congress. Okay? Medyo malaking move yan. Lalo na galing siya sa isang mataas na position which is the Appropriations Chair. Kasi, kung iisipin mo, from one of the most powerful seats in Congress, bigla mong bibitawan. So, ang tanong ng lahat, voluntary ba yan yung pag-resign niya? O damage control? O umiiwas na sa issue? Kasi pagkatapos ng resignation niyang to, doon na nagsimula yung mga haka-haka ng mga tao. Kasi right after that, Zaldico vanished from the public eye. Sanay tayo na kahit controversial yung mga tao, yung mga politiko, yung mga congressman, mga senator, makikita pa rin sila sa mga hearings, sa mga press conference and whatnot. Pero si Zaldi, biglang nawala. Parang Coco Crunch, poof! Became Coco Crunch, charot. Then, meron ng mga rumors, no? May mga reports na nag-book daw siya ng flights papuntang Singapore under his real name. Pero guess what? Hindi raw niya siya nakyan yan. Parang diversion move lang. Meron ding haka-haka na may mga ticket na binili pa Dubai. Pero again, walang nakitang pasahero na nag-match sa description niya. So ang ending, ang daming theories. Baka daw gumamit ng alias, baka man daw sumakay ng private jet, kasi marami siyang aeroplano marami siyang chopper, no? Baka nag-border crossing via other countries. Sa mga ganyan, may mga ganyang mga theories yung mga tao. At dahil kulang sa official information, pumasok ang mga netizens na parang instant investigators. No? May mga naglalabas ng mga quote-unquote eyewitness accounts na nasa Hong Kong daw. May mga lumabas na pictures na kinunan from Dubai. May ibang nagsasabi na nasa Canada. Tapos, pero pa nagsasabing nasa Europe. No? Italy daw ata. Kaya naman, dumating na sa punto na pati Interpol isinali na sa usapan. So, the Philippine government, I think, requested the Interpol to issue a blue notice. Ang ibig sabihin yan, hindi pa siya wanted on an international level, pero countries are being asked to help track his whereabouts or add additional info. Kumbaga, hide and seek yan, pero worldwide levels, international levels na taguan. Ang catch dito, kahit may blue notice na ilabas, hindi pa rin matukoy kung nasaan ba talaga siya. So, the timeline looks like this. Number 1, nag-resign si Zaldi sa Congress. And then number 2, bigla siya nawala. After mag-resign, bigla siya naglaho. Number 3, may mga rumors na mayroon siyang flight pa Singapore at Dubai na hindi daw sinakyan. Number 4, there are alleged sightings abroad. Mayroong Hong Kong, Dubai, Canada, Italy, pero lahat yan, walang solid proof. Okay? Number 5, Interpol issues a blue notice to help locate him. Pero hanggang ngayon, the golden question remains, nasaan ba talaga si Zaldico? So, dito na papasok yung favorite ng mga tao, speculation, chismis. Kasi habang walang malinaw na sagot, mas nagiging wild yung imagination ng lahat. Parang ano lang yan yung K-drama na Crash Landing on You. Okay? Hindi natin alam kung saan talaga siya babagsak. Hong Kong ba? Dubai? Singapore? Canada? I don't know. Unfortunately, hindi natin alam. At habang siya ay naglalaro ng hide and seek on an international level, guess what? Pati assets niya, hindi rin makakatakbo. Okay, on recent news, hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang halos 4.7 billion na halaga ng mga land,
air, and sea assets na connected kay Zaldico. Pati na rin ng ilang bank accounts at insurance policies ng mga kasama sa flood control scandal. Hindi ibig sabihin yan guilty na sila or guilty na siya. Pero at least mayroon ng mga steps na nangyayari para hindi makagalaw ang assets habang ongoing ang investigation. Kasi ang hirap niyan, kapag hindi na freeze yung mga assets, pwede na yang galawin, ilipat-lipat, ibenta, ilipat ang pangalan, hanggang sa kapag naimbestigahan na, wala na, naglaho na, kasi nailipat na sa ibang pangalan, naibenta na. Ngayon, syempre kung may nawawala, may naiiwan. No? At dito papasok si Ellis Ko, ang anak ni Zaldico. Dahil habang tahimik at parang naglalaro ng hide and seek itong tatay niya, si Ellis ang naiwan dito sa Pilipinas. No? Naglabas siya ng statement recently, basically saying na wala siyang involvement, wala siyang kinalaman sa mga issues na kinasasangkutan ng tatay niya. Distancing move, kumbaga. Fair enough, kasi sino ba namang gustong madrag sa controversies na hindi naman siya ginawa? Well, so we thought. No? Hindi natin sure. Pero syempre, hindi yun ganun kadali. People started pointing out na kahit sabihin niya na wala siyang kinalaman, meron pa rin siyang involvement or connection sa ilang mga businesses under their family empire. Okay? Hindi ko alam kung anong position niya sa SunWest or sa mga subsidiaries. Pero he holds a high position sa mga businesses na to. Lalo na yung mga kumpanyang nakasabit sa mga flood control projects. So, kung tatay mo ang may pangalan sa politics at business, tapos ikaw naman ang nakikita sa corporate side, kahit anong deny mo dyan, hindi maiiwasang ilink ka ng mga tao dyan. At idagdag pa natin, si Ellis ay kilala rin sa mga social circles. So parang face siya ng bagong generation ng Ko family, although the face is not giving. Charot! kaya imbes na makatakas siya sa mga issue, lalo pang lumaki yung interest ng mga tao. From the political scandal, naging parang movie na may bagong character. So kung isa tong pelikula, yung role niya dito, is siyang anak ng kontrabida na todo tanggi sa shadows ng magulang niya. Pero kahit anong sabihin niya, lahat ng mata nakatingin pa rin sa kanya. And speaking of family ties, hindi lang naman si Ellis Ko ang napasama sa usapan. May mga kamag-anak din na biglang napasok sa narrative na nai-issue bilang mga so-called Nepo babies. So kung nakinig kayo ng last episode natin about the Disney Princess Nepo babies, alam nyo na yung vibe niya, alam nyo na yung sinasabi ko. Privileged kid, automatic na may platform, tapos biglang question dahil sa family name. Ganon din dito. Family connection pa lang, instant baggage na. So ngayon, Ellis finds himself in a very tricky position. Nasa kanya yung burden to clear his name. Pero at the same time, dala niya yung weight nung pangalan ng pamilya niya. At sa panahon ngayon, the more you say na wala akong alam, the more people will get curious kung ano ba talaga yung alam mo. Kung ano yung mga tinatago mo. Kung iisipin, in a way, nakakaawa din naman si Ellis kasi hindi naman siya yung pangunahing player dito Pero dahil anak siya ni Zaldico, automatic na kasama siya sa frame. Hindi ikaw ang main kontrabida, pero damay ka sa kasalanan ng pamilya mo. So ngayon, after all the headlines, speculations, and the wild goose chase, ano ba ang mga pwede nating mapulot sa mga information na to? Una, power and privilege can only take you so far. Kahit gaano kakataas sa posisyon, kahit gaano kalaki ang control mo sa budget, kapag dumating yung oras ng accountability, hindi ka makakatakas dyan, especially sa mga tanong ng tao. Pangalawa, clarity and accountability go hand in hand. Kasi habang wala kang malinaw na sagot, mas lalong lalaki yung ingay. Mas lalong dadami yung chismis. Mas lalong magkakaroon ng speculation yung mga tao.
tulad na nakikita natin ngayon. The less information, the bigger the conspiracy theories. At pangatlo, lagi nating tatandaan na public service is not a family business. Pwedeng dumamay ang pamilya sa pangalan mo pero hindi dapat sila maging collateral damage. Kaya kung may takeaway man dito, it's that positions of power should always be about responsibility, not entitlement. Pero syempre, on the petty side, no, nakaka-frustrate lang kasing isipin na kung ordinaryong tao to, no, ang daming layers of accountability agad. Pero dahil high profile, naging where in the world is Carmen Sandiego ang nagiging labas. So, the lesson is this. Kung wala kang tinatago, humarap ka. Kung may tinatago ka, well, good luck sa'yo. Kasi hindi ka makakatakas sa mata ng publiko. At the end of the day, the golden question remains. Nasaan si Zaldico? Alright, thank you so much for joining me sa episode na ito kung saan mas mahirap pang hanapin si Zaldico kesa sa ex mong nag-ghost na lang bigla. So don't forget to share this episode sa mga kaibigan mong gutom lagi sa latest updates, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye! Dahil di magpakita ka na!